Mapabahay, eskwelahan, maging mosque at mga sasakyan. Hindi pinatawad ng baha. 11 barangay sa Sultan Kudarat ang lubog ngayon dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa Valencia, Negros Oriental, dumausdos sa bangin ang isang barangay hall matapos lumambot ang lupa. Live mula sa Cotabato City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, hanggang bewang pa rin nga ang baha sa maraming lugar sa Sultan Kudarat sa Maguindanao dahil sa malalakas na pag-ulan. At ang pinakamalaking problema nga nila ngayon dito, no Jessica, ay yung transportasyon dahil maraming kalsada pa rin ang hindi madaanan. Narito ang report. Dahil sa 2 araw na walang tigil na pag-ulan, biglang rumagasa ang baha sa 11 barangay sa Sultan Kudarat sa Maguindanao. Lubog ang mga bahay, sasakyan, pati na rin mga paaralan at moske. Ang ilang residente, tumuntong na sa bubong ng kanilang bahay habang malalim pa ang baha, tulad ng lalaki at paslit na ito. Mas malalim pa raw ang baha sa kaloob-looban ng mga barangay, pero may ilang residente, nagmamatigas at ayaw pa rin lumikas. May mga natrapa doon? Maraming bahay sa loob. Kaso lang ayaw nila mag-evacuate yung mga tao. Ang tindahan at karinderyang ito, bukas pa rin kahit lubog na sa baha. Pero may ilang napilitan ng magpa-rescue. Isinakay sila sa mga bangka at inilipat sa mga military truck na magdadala sa kanila sa mga evacuation center. Gumuho naman ang bahagi ng lupa sa barangay Pugahan sa Valencia, Negros Oriental matapos lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nahulog sa bangin ang barangay hall. Nagkabitak-bitak din ang bahay ng kapitan ng barangay. Dahil sa takot, nag-al sa balutan ang mga residente. Kuyahan ko kayo atong gabi kay baling ko suga ang kuan ng paghulag sa paglantaw na ko sa kwarto. Paglantaw na ko wala naman ang barangay hall. Sa talon-talon sa Zamboanga City naman, pamilya rin ang lumikas dahil sa biglaang pagbaha. Umabot hanggang bewang ang tubig sa mga mas mabababang lugar. Pansamantalang tumutuloy muna sa mga pampublikong paaralan ang mga binaha. Habang nanalasa naman ang isang buhawi sa barangay Mercedes kaninang madaling araw, 2 bahay ang nawasak at ilang puno ang nabuwal. May narinig akong parang hangin ba na dumarating dito. Tapos bigla lang dito naghinto, parang naghinto siya ba, tapos bigla lang doon na tamaan ang bahay ko. Yun. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang barangay sa Bacolod City kagabi. Sa barangay Pahanokoy, abot leeg ang tubig. Rumisponde ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office para ilikas ang mga lubos na apektado. Pinahari ng ilang lugar sa mga bayan ng Magaraw at Bombon sa Camarines Sur. Sa Camarines Norte naman, hindi madaanan ang Maharlika Highway matapos muling mawasak ang Dieter Bridge sa bayan ng Santa Elena. Unang nawasak ang tulay noong 1 buwan sa kasagsagan ng Bagyong Mario. Ang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw, ayon sa Pag-asa, ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang pagsasalubong ng mga hangin galing sa Hilagang Silangan at Timog Silangan. Jessica, ayon sa MDRMO ng Sultan Kudarat, mga 2 araw pa raw bago tuluyang huhupa yung baha sa 11 barangay nga na apektado rito. Jessica? Mukhang malala ang baha dyan sa inyong kinaroroonan. Mav, kumusta naman ang government response sa kalamidad? Actually, Jessica, maganda yung government response dito. Unang-una na kasing dahilan dyan, Jessica. Ito kasing mga lugar na ito, itong 11 barangay na ito ay kumbaga catch basin talaga. Tuwing na lang umuulan daw doon sa matataas na bahagi ng Maguindanao, pati na rin ng Lanao del Sur, dito talaga dumidiretso yung baha ko. Kumbaga, prepared na sila sakaling magkaroon ng ganitong pagbaha. Kanina, nag-ikot na rin yung kanilang mayor at namigay nga ng relief packs doon sa mga apektadong residente. Kung sakali naman na tumaas pa yung tubig, handa rin yung kanilang MDRMO at rescue team, pati na rin yung mga pulis at militar na tumulong sa kanila. Jessica? So mukhang taunan na makaka-expect na rin ang mga kababayan natin dyan. Kasi naalala ko last year meron ding mga matinding pagbaha sa bahaging yan ng Mindanao. From here on, parang taon-taon meron na ganitong baha. Dahil sabi mo nga, Mav, catch basin itong lugar na ito.
Tama ka dyan, Jessica. Dahil nga catch basin itong mga lugar na ito dito sa Sultan Kudarat, sanay na raw sila na palagi silang binabaha ng ganito. Kaya nga kanina, nung kausap natin yung MDRMO, dahil nga yung mga tao alam nila na merong mga pagkakataon na malakas ang ulan at babahain sila, karamihan daw ay meron ng second floor yung mga bahay. Kaya kapag ganito na tumataas yung tubig, meron silang kaagad mapupuntahan doon sa kanilang ikalawang palapag. At kapag raw talagang tumaas yung tubig at hindi nakakayanin, doon na lang sila magpaparescue at sabay kusa naman sila na sumasama doon sa mga tauhan ng gobyerno, Jessica? Okay, malayo itong lugar na ito dun sa pirming nababaha rin dahil sa water hyacinth dyan sa bahagi niya ng Mindanao, Mav. Walang kinalaman yung water hyacinth sa baha ngayon dyan. Sa ngayon, Jessica, ayon sa MDRMO, talagang yung tinitingnan nilang dahilan kung bakit tumaas ng sobra yung baha dito sa mga lugar na ito sa Sultan Kudarat. Una kasi, tuloy-tuloy daw yung malalakas na ulan na naranasan nila dito sa huling 3 araw. At yung pangalawa nga dyan, dahil nga mababa yung lugar nila, yun daw talaga yung tinitingnan nilang dahilan kung bakit mabilis tumaas yung Ariyan din kasi malapit yung, especially yung Barangay Bulalo, Jessica, no, talagang pinaka-apektado. Malapit sila sa Simway River. At ito, kapag tumaas, dediretso doon sa mga bahay, doon sa mga kalsada yung tubig. At yun yung dahilan kung bakit dito rin inaasahan na pinakamatagal nahuhupa yung baha, Jessica. So mababang lugar talaga yan. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cotabato, Mav Gonzales.